malinis yung water. Wow. Ayan yung mga kasama naming mga campers. Maganda ang spacing, hindi kami siksikan. Ayaw kong pumunta na actually sa mga campsites na walang punong kahoy kasi ang init. 1, 2, 3, 4 wala rin bunga. And dahil malapad din naman yung spacing between trees, madali lang iwasan yung... Meron lang kami dito mga nakasabay na mga... May isang grupo ng mga kamote camper. Ito mismong katabi namin dito. Pinagsabihan na ng may-ari, which is a good thing. CR nila na as you can see, bagong gawa lang. Tingnan natin ano ba itsura ng sa mail. Hey guys, welcome back to Team DTV and it's camping time again. Lately kasi maganda yung panahon eh. Hindi na masyadong nag-uulan and then hindi na rin masyadong mainit. Diba last week nag-post ako nung camping namin sa Blue Turtle Cove. Maganda yung stay namin doon kasi medyo malamig siya. Yun nga, maganda yung weather and this weekend is another nice weather. This time pupunta kami ng San Francisco. Yes, yung ano siya, San Francisco na kaya San Francisco. Doon siya sa Lobo, Batangas. So another beach camping. Nandito kami ngayon sa Batangas, dumaan kami sa Ibaan. Ibaan exit ba tawag dito? So ayun, titigil muna kami dito, stopover kasi umalis kami ng Maynila around 6:30 or 7. Hindi pa kami nagbe-breakfast. Daan muna kami dito sa ano ba pangalan? Mateos, home of Batangas best food. Mukhang masarap yung lomi nila tsaka goto. So tara, samahan nyo ako and as usual magpo-provide ako ng review kung anong itsura dun sa San Francisco. Maganda ba siya nila, maganda ba facilities nila, mag-enjoy ba kami, para malaman nyo rin. And for your next camping trip you can decide kung gusto nyo silang subukan. Alright, tara, pasok tayo. Ganda dito, ang garden style. I don't know, titingin pa ako. Meron sa mga bangsilog, mga inasal. Meron silang ganon? Tapos nag-order ng isang lomi para sa lahat. May halo-halo din. May halo-halo kayo? Oh my God! Oo nga eh. Patay tayo dyan. Dito na ako matutulog. Ayan. So, meron silang barbecue. Chicken barbecue. Adobo. So, parang ready to eat na. Parang turo-turo, parang karenderya. And then, nandun yung meron silang tapsilog, sisilog, pork silog, mga silog-silog. Lomi, gisado. Ayos ah. Okay, so katabi ng Mateos, meron ditong coffee shop. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya is Flat White. Mukhang magandang coffee shop. Let's check it out. Okay, we just had our brunch dun sa Mateos. Masarap naman. Masarap yung rice nila, no? May... Naubos ko lang. Ano tawag dun? Sinangag ba yun? No, kasama yun dun sa menu nila ng mga tapsilog, tosilog, right? Pero meron ba silang special name for that? Wala naman. Basta sinangag lang nila. Sinangag lang. Sabi ni Mimi, ano daw yun eh? Mukhang may oyster sauce. Yeah, feeling may sauce. Oh, so dark brown yung color, masarap. Try nyo guys pag napadaan kayo. So anyway, papunta na kami ng San Francisco. It's about 32 kilometers from Mateo.
Yung Mateos, doon lang siya sa may BRC, yung street na papuntang Batangas Racing Circuit. Okay? So, it's another camping day and it's a rare occasion na magkakasama ulit kaming apat. You guys can see us. All the four of us, Team D in your TV screen. Mga busy tong dalawang estudyante namin. So, ayun, we should be there at San Francisco in maybe 30 to 40 minutes. Dito kami dumaan sa San Juan because sabi ng mga tao dun sa Car Camping Philippines and some of the vloggers na mas maganda daw dumaan sa San Juan instead of sa bayan ng Lobo kasi mas rough road daw doon. So we'll see pagka nandun na kami sa bandang rough road, ipakita ko sa inyo yung dadaanan namin so that you guys will have an idea. Alright? So as you can see, medyo rough lang naman pero hindi malalalim. So kayang-kaya, may nakasabay actually kami dito na naka Mitsubishi Mirage. 3 yung sakay, 3, 4 yata yun. Kayang-kaya naman. Rough nga lang pero hindi siya maalon. So kahit sedan, kayang-kaya. By the way, mga 3 portions to na rough road. Mga a few meters lang per piece. So a few meters and then sementado ulit. And then sa una ng konti, another short patch ng short stretch ng rough road ulit. And then semento ulit. And then another rough road. Mga 3 lang siya. Please pay attention sa portion na to. Hindi ka pwedeng dumiretso dyan kasi under construction pa. Pag nakita nyo itong kalye na to the left, makita nyo yung mga sign ng mga resort, ng mga beach camp doon sa corner. Mag-turn left na kayo. Kasi pag dumiretso kayo doon, paakyat yun ng bundok and walang walang papupuntahan yun kasi under construction pa nga yung road. Actually, going to Lobo, bayan ng Lobo daw yun. So, in case na mapanood nyo to and it's still under construction, take note of that fork. Magta-turn left kayo. Okay, nandito na kami sa San Francisco. Dumating kami mga around 11:45. Meron nga siyang konting rough road pero okay lang. Walang malalalim na lubak. May nakasabay kaming Mitsubishi Mirage. Kayang-kaya. So kahit nakasedan ka dito, kayang-kaya. Ayan. Basically ganito lang yung itsura nung rough road. Pakita ko rin sa inyo, may footage ako kanina nung rough road. So yung San Francisco katabi lang pala ng Unica Iha nandun. Okay? So kaya pala sa mga pictures magkakahawig yung itsura nung yung mga punong kahoy nila, yung coconut trees, tapos yung mga pebbles, and then andun yung dagat. Ayun. Okay, so ang style nila dito is parang rows of isang row, isang customer. So naka-reserve sa amin 1, 2, doon pala sa kabila 1, 2, 3 kasi 3 cars kami. So mukha namang organized. And yun nga lang, hindi ko ina-expect uulan pala. Hopefully hindi lumakas. And good thing naman pag umuulan, hindi mainit. But hindi rin maganda pag sobrang lakas. And I think advantage din na pebbles yung ground. So hindi maputek. Okay? Sisilong lang daw muna kami dun sa puno and medyo konting ingat lang pala dito kasi may portion dito na malambot. So ayan yung sasakyan ng kapatid ko, nabalaho na. So mamaya alisin namin yan. It's 2:45 PM and ayan, kakatapos lang ng setup namin. So 1, 2, 3 cars kami. And then ito palang San Francisco, 1 month pa lang to, bagong bukas lang. So ayan, may mga construction pa. And meron sila dito mga kubo. And then andun yung nila, CR nila na bagong gawa lang din. And then meron din parang ginagawa dito. And then right beside is si Unica Iha. Katabi lang as in.
So kaya yung setup is the same. Yung magagandang coconut trees nandito, and yung layout nila, the way they organize the customers here is parang isang hilera for one customer. Parang ganyan. So marami pang resort na may camping din daw doon. Okay. Since ang kadalasang tanong naman tuwing nagbablog ako, may mga nagko-comment, may typical na question natin is kumusta ang CR. So tara, puntahan natin yung CR. Ito yung CR nila na as you can see, bagong-bagong gawa lang. So meron ditong 1, 2, 3. Teka, 1, 2 for male. Tapos 1, 2 pang female, tapos meron dito isang private. So tingnan natin ano ba itsura ng sa male. Oh, nice. Nice and clean. May shower. Ayan, malakas ang tubig. And walang bidet. Yun naman usually ang tinatanong, di ba? Hinahanap nyo. But anyway, may tabo naman, di ba? So, malinis. So, right outside the CR, sementado naman yung floor. So, okay gamitin. And then, pebbles dito. And I think dun sa kabila, ibang property na yun. Baka sa Unikaihan na yan. And then meron sila ditong mga kubo na pwede nyo rin i-rent. Etong kubo na to 2,700 open kubo. Ano po? 20 person. Oh, okay, 20 packs daw kasya dito. Tapos ano po to? May kuryente, may saksakan? Kompleto. Okay. So mukha namang kasyang-kasya dito ang 20 packs. May ilaw and meron daw power supply, pwede magsaksak. And then dito sa kabila meron silang kubo din na with aircon. This is 3,700 po, ano? Ito si ma'am, siya yung may-ari dito. So sino-showroom tayo para makita nyo kung anong features dito sa anong mga amenities dito sa San Francisco. So dito para kang merong balkonahe, and this is facing the beach. So yun, pwede ka mag-relax dito, upo ka muna dito, and ayan, may magandang view ka ng seaside, and then makikita mo rin yung mga nagka-camping. And then dito magkakaroon ka ng privacy dito sa air conditioned room. So merong lagayan ng mga gamit, ayan. And then may electric fan, but ayun, may aircon. So may double deck. Sa baba, medyo malapad, parang double size. Double size po ito sa baba, no? Or queen? Mga 6 na tao or 5. So, pwede daw dito 5 to 6 packs daw kasya dito. Ayan, 3,700. I think it's very reasonable. Okay. Dito daw, itong ginagawang construction dito, magkakaroon ng 2 room sa taas na for rentals, dito sa baba, tindahan. Okay, tara. Dito tayo sa campsite namin. Ayan, no? Yung pebbles. I think okay lang, maganda kasi kahit tumuulan hindi siya maputek. So ito yung setup namin. Ang aming magulong setup. There you go. Maybe kailangan ko ng water. Ang hina ng tubig ko. Anong gagawin dito sa shrimp? Butter, garlic with butter. May extra. Garlic with butter. Ano to? Part ng dinner natin. Okay. It's coral and rocks. Oh, where'd you get that? Front at the beach. Back there. Nice. Okay. Kaya mo yan, Libo. You can do it. We believe in you. Mom, where are we going to? Hi.
Baby. So it's almost 3 p.m. Hindi mainit. Kasi medyo makulimlim kasi actually kanina umulan eh. Saglit lang naman at mahina lang naman. Maganda dito. Kung ikukumpara ko dun sa Blue Turtle Cove, parang mas maganda yung shoreline niya kasi mas fine sand, white sand doon. Dito naman pebbles, but okay din naman actually. Pero syempre nasanay tayo sa kapag white sand, di ba? Parang maganda. Pero ang gusto ko dito, malinis yung water. Matagal na akong di naliligo sa dagat, but here nagpaplano kaming maligo mamaya. Ayan, malinis yung water. Unlike sa Blue Turtle Cove, hindi masyado. Ayan, no? Wow. Mamaya maliligo kami dito. Look at that. Nice. Ayan yung mga kasama naming mga campers. Maganda ang spacing, hindi kami siksikan. So, parang pag nagpa-reserve kayo dito, it's like you own the entire stretch. Itong buong line na to, sa iyo yan. So, since tatlo kami, 1, 2, 3. So, maluwag naman, hindi naman siksikan. And so far, tahimik naman yung mga kasama namin dito. Walang may ingay. Kami yata mas maingay sa lahat eh. So, ano ba maganda rito? Number 1, ayaw kong pumunta na actually sa mga campsites na walang punong kahoy kasi ang init. So, isa to sa nagustuhan ko. May mga punong kahoy and coconut trees. Yung iba dito, I'm sure concern nyo yung baka mahulugan yung kotse nyo. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Itong buong stretch na to walang bunga. 1, 2, 3, 4 wala rin bunga. Itong dito sa front meron. So, and dahil malapad din naman yung spacing between trees, madali lang iwasan kung matapat ka man sa punong may bunga, madali lang iwasan. Igitna mo lang yung kotse mo, safe ka na. Okay? Another advantage na ngayon lang din na namin na-realize, since wala naman kaming car owning, tapos meron lang kaming mga ganitong tarp. Advantage yung ganitong may mga puno kasi hindi ko na kailangan ng pole. Dito na mismo itatali mo na lang sa mga coconut trees. And then tuwing beach camping, ang usual talagang concern dyan is yung pagpepeg, yung pag-stake ng pagta-tie down ng tent, right? Kasi loose sand usually. Pero just to let you know, ito yung standard na peg ng tent na kasama nitong Coleman tent namin. Hindi naman ako bumili ng extra. Although meron ako dyan na extra long, parang 40 cm yun. Hindi ko naman kinailangan gamitin. Ito yung standard peg lang din to ng Coleman. Okay naman. I think ang advantage is although yes, it doesn't really feel very strong very strong compared to kapag ka nasa talagang soil ka. The good thing is hindi naman ganun kalakas yung hangin. And then nakatulong nga rin again itong puno. So dito na kami nagtali. Ayan. Matibay. Right? And obviously, kahit pa lumakas ang ulan mamaya, maganda sa ganitong pebbles, hindi siya magpuputek. First time namin mag-camp ng ganitong pebbles yung Curious ako kung ano ba to? Natural bang ganito siya na pebbles or nilagyan na lang nila? Kasi it looks like may solid na soil na matigas talaga sa ilalim and mukhang nilagyan ng binuhusan ng pebbles or I don't know kung natural. But yeah, so far
this is our first day. Wala naman ako nakikitang problema, but we'll see tomorrow. Pag may nakita ko, I'll share it with you guys. And then later, tingnan natin kung magkano ang charge nila dito sa tent namin, kasi this one is a 10-person tent. Dineclare ko to as medium, and then yung mga tents na yon are small. So kung napanood nyo yung vlog ko about Blue Turtle Cove, nabanggit ko ron na gusto ko doon kasi pagdating mo, pagbayad mo, valid na yun for the next 24 hours. Dito sa San Francisco is like the other campsites na parang hotel. Meron silang check-in time and check-out time, which is, you know, the usual 2 p.m. check-in time, and then 12 p.m. the following day ang check-out time. Pero nakiusap ako, tinanong ko kung pwede ba kami mag-check-in na mas maaga, and the owners were very kind enough na sabi nila, sige, punta kayo na mas maaga para din ma-reserve na natin yung spot ninyo. And I really appreciated that. So umalis kami. We were planning to leave mga 6 a.m. sa Maynila, but nakaalis kami almost 7 na, and then yun nga, nakarating kami dito mga 11:30, 11:45, and yun, pina-check-in naman na kami. So along the way, tip ko lang sa inyo para hindi kayo mapagod, along the way mag-brunch na kayo or mag-breakfast kayo bago umalis, or mag-lunch na lang din kayo along the way, para pagdating nyo dito, magsiset up kayo ng camp, hindi na kayo gutom at hindi na kayo nagmamadali. So yun yung ginawa namin. By the way, malakas din naman ang signal ng Globe. Nakapag-Facebook ako, nakapag-Messenger. Well, hindi super lakas. I can't tell kung pwede bang mag-work from here. Spider! Whoa! That's mine. Isang marshmallow, dalawang chocolate lang. You can add more if you want. Wait, is that mine? And then mamaya si Lucas na lang subuan ko. Yeah, masarap yung burn na yan. Actually. Good morning, San Francisco. Good morning, Lobo, Batangas. It's 6:42 a.m. Ang lakas ng alon, ang lakas ng, yung ingay. Nagising ako ng, I think mga 2-3 a.m. yun. Akala ko umuulan. Yun pala, agos lang ng alon. Inulan kami kagabi, pero okay lang, saglit lang naman, mga few minutes, but it's still okay. Mas okay na rin yun kaysa sobrang init.
Meron lang kami dito mga nakasabay na mga, may isang grupo ng mga kamote camper. Ito mismong katabi namin dito. Pinagsabihan na ng may-ari, which is a good thing. Good thing for the owner. Kudos sa inyo, sir. Pinagsabihan dito sa may dito banda nagiinuman, ang iingay. Pinagsabihan tumigil. Tapos maya-maya, kung kailan natutulog na kami, nag-iingay na naman. Ito ang mga mahirap kasama sa camping eh. Tapos ito, dito okay naman sila. Kaya lang dito, may isa ditong malaking mama na ewan ko rin kung anong klaseng utak meron. Umiinom siguro siya dyan kagabi. Naglakad pumunta dito at umihi dyan sa dagat. Alam niyang naliligo yung mga tao dyan. Yan lang naman, mga kasama naming, yan lang dalawang incidents. Mga nakasama naming mga kamote. Wow, she's cooking egg. Punta tayo dun sa parang may rock formation. Let's go! Okay, uwian na. So it's 12 noon. Pauwi pa lang kami. So far okay naman yung naging experience namin dito sa San Francisco, Lobo, Batangas. So yung rate nga nila, magbabayad kayo ng 500 pesos for the car. Tapos may entrance fee na 100 pesos per head plus 30 pesos na environmental fee. So 130 bali yun. Tapos yung kids or yung child na 7 years old and below, libre. Okay, tapos ano pa binayaran namin? Yung tent, small tent is 350, medium tent 500. Nakita nyo naman yung tent namin, yung nakita nyong black and green doon, medium yon. Tapos yung the rest of the other tents na nakita nyo, small yon. Okay, so okay naman. The owners very friendly and hands-on. Yung couple, yung mag-asawa, as in nandito sila and sumisilip-silip sila sa amin. And then yun nga, may konting ingay lang kagabi and hindi naman kami umabot sa pagko-complain, pero nakita na namin nandiyan na agad yung may-ari, pinagsabihan na. So I think okay na sa akin yun. Importante may ginagawa yung management, di ba? Yun pa pinaka-importante, hindi tinotolerate. Okay guys, so highly recommended. Kung mahilig kayo, type nyo yung mga beach camping, malinis yung dagat. I would say in comparison sa Blue Turtle Cove, although gustong-gusto ko rin naman doon, ang mas nagustuhan ko dito na wala sa Blue Turtle Cove is that mas malinis yung dagat. And yun nga, sa Blue Turtle Cove hindi ako nagtatampisaw doon. Dito natuwa ako sa dagat. Pero yun nga lang, in the morning medyo malakas yung alon, so magandang pumunta ay maligo mga between 2 PM to 5 PM. 6 bawal na yata, hindi na na-encourage kasi madilim na at medyo pababa. So dito ka lang talaga malapit sa shoreline. And then what else?
yung mga mahilig pumunta ng gabi, I don't suggest. I strongly discourage you na pumunta dito ng gabi kasi yung way papunta ay madilim. Kasi under construction pa actually pagdating dito sa may San Juan. And again, by the way, not sure kung nabanggit ko kanina or kahapon, as recommended by many of the campers na nakapunta na rito, I agree sa recommendation nila. Huwag kayong dadaan sa Lobo, sa bayan ng Lobo. Ikot kayo sa San Juan. Yes, mas malayo kapag dumaan kayo ng San Juan, pero mas tolerable, mas maganda yung kahit konting rough road. Nakita nyo naman sa video ko kanina. Yung katabi namin sa campsite kanina, nagtanong siya sa akin kung kumusta raw yung daan dito sa San Juan kasi doon sila dumaan sa Lobo at nagko-complain sila, grabe daw ang rough road. Ang sasakyan nila is Honda Brio yata yon. Samantalang yung kasabay namin papunta Mirage, mas mababa pa yon at mas maliit ang gulong and kayang-kaya nila. So yes, just to summarize, pag pumunta kayo dito, daan kayo ng San Juan, bayan ng San Juan, huwag kayong maglolobo, huwag kayong pupunta ng gabi, delikado pa kasi wala pa ako napansin ng street lights. Okay, so alright, that's it guys, thank you for watching, enjoy the outdoors, bye.